Kung inyo nga pong mapapansin mga idol, parati nga pong pinag-uusapan ng mga analyst sa Indiana, sina Tyrese Haliburton at Pascal Siakam na siyang nangunguna sa team para umabot sa finals at makaalama ngayon sa serye kontra sa OKC. Ngunit sa naging Game 3, ipinakita dito na hindi lamang si Haliburton ang kayang bumuhat at magkaroon ng malaking impact. Sa sobrang lalim ng lineup, halos lahat nag-aambag, especially ang backup guard na si TJ McConnell na nakapagtala ng 10 points, 1 rebound, 5 assist, 5 steals na siyang nagbigay ng napakalaking momentum. Mismong si SJ na ang umamin sa interview na nabigla at hindi nga po nila napaghandaan ang performance nito. Ito rin naman ang mismong tumalo sa kanila at nagpababa confidence pagdating sa fourth quarter. Kaya dahil sa napakagandang performance ni TJ, karamihan sa mga analyst tinatawag siya bilang bagong JJ Barea dahil sa kanyang height, kundi dahil na rin sa ginagawa nitong high IQ plays at hustle na rason bakit na-outplayed nila ang OKC Thunder. Samantala, alam naman nga ninyo na bago pa magumpisa ang NBA Finals, karamihan sa mga analyst lalo ng ESPN nagsabi at naniniwala na ang OKC Thunder ang magkakampyon. Masyado nga daw dumepende sa pagiging dominante ng OKC buong season, lalo na sa playoffs kung saan malakas na team ang kanilang pinatumba. Nakasanayan rin naman ang mga analyst na parating mas malakas sa mga Western Conference teams kumpara sa East. Hindi man lang nila tiningnan kung gaano ka-impressive ang playoff run ng Indiana Pacers. Kaya imbes na at ngayon, 2 beses nang tinalo ng Pacers ang Thunder, hindi na nakapagtataka bakit bigla-bigla na lang nag-iba ang pananaw ng mga analyst patungkol dito. Masyado nga silang napahiya sa prediksyon. May ilan dito ang lumipat na agad at susuportahan since kailangan lang naman ng Pacers ng 2 pang panalo para mabulsa ang championship trophy ngayong season. Sa umpisa pa lang nga po ng pagkalaglag ng Los Angeles Lakers sa playoffs, alam na nga agad ng team na kailangan nilang gawing priority ang bagong sentro na kayang pumalit sa pwesto ni Jackson Hayes. Mas kailangan nga nila ng center na merong malaking katawan, mataas na height na kayang makipagsabayan at makipagpisikalan sa mga pinakamahuhusay na big man. Kaya hindi na nakakagulat bakit puro mga big man ang inilalabas na pangalan ngayon at target nila. Though willing ang Lakers na gumawa ng trade para maisakatuparan ng plano, hindi rin naman ito required na gawin dahil kaya rin naman nilang kumuha ng legit na sentro. Ayon sa isang insider ng Clutch Point na si Anthony Ewing, ginawang priority ng front office ang pagkuha sa unrestricted free agent big man na si Clint Capela na maaari nilang papirmahin at bigyan ng kontrata once na magbukas ang free agency sa July 1. Aalis na rin naman si Capela sa Atlanta Hawks sa pagtatapos ng kontrata nito, kaya kakausapin nga siya ng Lakers sa lalong madaling panahon.